Easter Sunday noong 2015 nang mag-parachute jump ang skilled skydiver na si Victoria bilang regalo ng kanyang asawang si Emil na isang British Army Sergeant. Ngunit nang buksan na ang kanyang parachute, nagkaroon ito ng aberya. Dahilan upang bumulusok ito sa taas na 4,000 feet mula sa lupa. Ngunit sa kabila ng mga tinamong bali ng buto, himalang nakasurvive si Victoria. Lumalabas na sinabotahe ang parachute nito at si Emil ang pangunahing suspect ng mga pulis. Bagay na hindi matanggap ni Victoria. Hindi ito naniniwalang kagagawan ng kanyang asawa ang nangyari. Isa ito sa mga pambihirang kaso kung saan nabigyan ng hustisya ang biktima na hindi nito hinihingi. Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Emil Cilliers Attempted Murder Case. Si Emil Cilliers ay isang South African na isinilang noong 1980s. Early 2000s nang lumipat ito ng tirahan sa UK. Nagtrabaho ito sa mga sakahan at pubs bago makilala ang kanyang unang asawa na si Carly. Nagpakasal ang dalawa at biniyayaan ng 2 anak. Isang araw, nagpa siya itong mag-apply sa isang Army Recruitment Center. Pangarap nitong mapabilang sa Special Air Service pero sa halip, nakumpleto nito ang isang Physical Instructors Training Course at sumali sa Royal Army Physical Training Corps hanggang sa umangat ang ranggo nito bilang isang sergeant. Taong 2009, dumana si Emil ng malalang injury sa tuhod habang nag-i-skiing. At noon rin ay lumalabo na ang kanilang pagsasamang mag-asawa hanggang sa tuluyan na nga naghiwalay ang mga ito. Habang nagpapagaling ng kanyang tuhod, nakilala naman ni Emil si Victoria, isang physiotherapist sa isang army base sa Larkhill sa UK. Dati na rin itong nagserbisyo bilang captain sa British Army. Mula noon ay naging malapit na ang dalawa. Kapwa mahilig ang mga ito sa outdoor and extreme activities. Madalas nilang napapag-usapan ng skydiving kung saan nagtatrabaho si Victoria bilang instructor tuwing weekends. Hindi rin nagtagal ay nahulog na ang loob ng dalawa sa isa't isa. Na-in-love si Victoria sa piercing blue eyes at alpha personality ni Emil. Noon ay nasa mid-30s si Victoria at hiwalay na sa kanyang dating asawa na isa ring military man. Ibinuhos ni Emil ang buong pagmamahal at atensyon kay Victoria. Ipinaramdam nito sa nobya na sa kanya lamang umiikot ang kanyang mundo. At noon ngang 2011, nagpakasal ang dalawa sa Cape Town at nanirahan sa isang bahay na binili ni Victoria mula sa mana sa kanyang pamilya. Hanggang sa nabuntis si Victoria at isinilang ang kanilang unang anak na si April na sinundan ni Ben makalipas ang 3 taon. Bago magkapamilya, dati nang naglalagi si Victoria sa Netheravon Skydiving Center sa Wiltshire. Nagpa-part-time ito roon bilang accelerated freefall instructor. May record ito na halos 2,600 jumps hanggang noong spring ng 2015. Bihasa si Victoria na mag-handle ng mga walang kontrol at baguhang jumpers. May kakayahan itong habulin ng mga ito sa kanilang freefall at iayos ang posisyon habang nasa gitna ng himpapawid. Isang pambihirang skill na natutunan nito mula sa kanyang experience at sa mahabang panahon ng pagsasanay. Dahil na rin sa pagkahinto ni Victoria sa parachuting ng halos 1 taon upang mag-focus sa pamilya, inalok ito ni Emil bilang regalo matapos ipanganak ang kanilang bunso. Hindi naman tumanggi si Victoria lalo pat magkasama nila itong gagawin. Bagamat nang dumating na ang araw na itinakda, nag-back out si Emil dahil wala umano itong makuhang mag-aalaga sa kanilang mga anak. Dinala na lamang nila ang mga bata sa lugar upang panoorin ang kanilang mami sa pagtalon. Ngunit sa kasamaang palad, ng araw na yon ay masama ang panahon kaya naman nakansila ang kanilang plano. Nag-offer naman si Emil na kolektahin na noon sa kit store ang parachute na gagamitin ng asawa. Subalit nang hindi matuloy ang activity, hindi nito binalik sa store ang parachute gaya ng ginawa ng iba nitong kasamahan, bagkus ay itinago ito sa locker ni Victoria. Sumunod na araw, Easter Sunday noong April 15, 2015, hindi pa rin maganda ang kalangitan. Bahagyang naghintay ang mga ito na lumiwanag ang langit bagamat bigo pa rin.
Kaya naman hindi na nakatiis ang mga kasamahan ni Victoria at nagpasyang gawin na ang tinatawag na hop and pop. Ito ay isang low altitude jump kung saan bubuksan nila agad ang parachute ilang segundo pagkatalon sa eroplano sa taas ng 4,000 feet. Dahil na rin sa baba ng mga ulap, kaya hindi na nila maaari pang taasan ng lipad. Sa dami ng aberya mula sa pagkansila ng kanyang asawa at sa bad weather, nakaramdam ng pagkabalisa si Victoria. Bagay na noon lamang nito naramdaman sa daming beses na niya itong ginawa. Tila may nagbubulong umano sa kanya na huwag nang gawin ng pagtalon. Bagamat pinilit pa rin ito ng asawa, kaya naman ayaw niya itong biguin. Ito ang kanyang magiging unang skydive sa taong yon matapos manganak 5 linggo pa lamang ang nakakalipas. Si Victoria ang pinakahuling tatalon sa kanyang 12 pang ibang kasamahan. Nang tumalo na si Victoria, binuksan nito agad ang parachute. At sa pagkakataong yon ay agad nitong napagtanto na mayroong hindi tama. Nakabuhol ang mga tali nito. Kaya naman nagpaikot-ikot ito sa ere at mabilis na binuksan ang reserbang parachute. Subalit kahit ito ay hindi rin gumana ng maayos. Kalahati lamang nito ang bumukas. Kitang-kita ng mga naroon ang mabilis na pag-ikot ni Victoria habang bumubulusok sa lupa. Nagmistulan itong ragdoll na itinapon sa ere. Sa pagkakataong yun, walang magawa ang expert na si Victoria upang kontrolin ang kanyang katawan. Matindi ang naging pagbagsak nito sa lupa. Bibihira na mangyari ng sabay ang malfunction sa 2 parachute. Para kay Vicky na isang professional skydive instructor, batid ditong sa 750 jumps, 1 beses lamang ito maaaring gamitin. Ayon sa British Parachute Association o BPA, ang aberya sa parehong main at reserve parachute ay halos 1 in a million case lamang. Sa halos 40,000 reserve canopies na ginawa at nabenta ng isang US company, walang anumang reports na naitala na nagkaroon ito ng anumang issues sa anumang parte ng mundo. Walang sino man sa mga saksi ang nag-akalang makakasurvive si Vicky sa lala ng bagsak nito. Ngunit maswerteng bumagsak ito sa malambot na lupa na noon ay bagong araro. Bagamat tumamo ito ng 4 na bali sa kanyang spine at nawasak rin ang ilang bahagi ng pelvis at ribs nito. Agad na rumisponde ang mga kasamahan ni Victoria, kabilang na ang chief instructor ng Army Parachute Association na si Mark Bayada. Pagkakita pa lamang nito sa parachute ng kaibigan, may napansin agad ito na kakaiba. Lahat ng linya ng tali sa isang side nito ay nakabuhol. Nang buhati na nila ito sa stretcher upang isakay sa helicopter, isa sa mga paramedics ang nakiusap na silipin ang ilalim kung mayroon pang tali na nakakabit. At noon ay saka malapitang nakita ng maayos ni Chief Bayada ang equipment. Napuna nito na nawawala ang 2 sa 4 na mahalagang attachment nito na tinatawag na slinks. Ito ang nagkokonekta sa harness at sa mismong parachute. Sinubukan nitong maghanap ng mga lumuwag na tahi sa straps na nagpapakita ng pressure mula sa pagtalon o kaya ay anumang marka patunay na nakakabit ang slings roon bago ang insidente. Ngunit wala itong anumang natagpo ang signs ng mechanical fault. Bagamat ang reserve parachute na ginamit ni Vicky ay hindi kailan pa man nagamit ng sinuman, 16 na beses itong dumaan sa inspeksyon ng 10 magkakaibang advance packers. At sa bawat pagsusuri ng mga ito ay parating naroon ang slinks. Mula sa kanyang mga naging obserbasyon, agad tinawagan ni Chief Bayada ang mga pulis. Ngunit hindi lamang mula rito ang report na natanggap ng otoridad matapos ang insidente. Dahil makalipas ang ilang araw, isa pang tawag mula naman sa close friend ni Victoria ang nakuha ng mga ito. Naniniwala itong may mas malalim pang dahilan sa nangyari sa kaibigan. Noon ay siniwalat nito ang toxic na samahan ng mga Cilliers. Ayon rito, nakakulong si Victoria sa isang mapang-abusong relasyon sa kanyang asawa. Pero ang pagmamalupit na ito ay hindi umano makikita ng panlabas gaya ng mga pasa o black eye. Inilahad nito ang mga sitwasyon kung paanong paikutin ni Emil ang misis. Pare-pareho lamang umano ang pattern nito ng pang-aabuso. Sa tuwing gagawa ng matinding pagkakasala at mahuhuli ng asawa, gagawin ni Emil ang lahat upang makabawi sa ginawang kasalanan. Pinapakitaan ni Emil si Victoria ng special treatment hanggang sa mapawi ang galit nito. Sa puntong paulit-ulit na lamang niya itong ginagawa dahil na rin sa paulit-ulit na pagpapatawad ni Victoria.
Dahil sa angking karisma nito at pagpaparamdam sa asawa na isa itong prinsesa, sa oras na mahuli sa kanyang kalokohan, nakakalimutan ni Victoria ang lahat ng kasamaan nito at tinatanggap na lamang sa kanyang kalooban na sadyang ganoon ang buhay. Mula sa pagsisiwalat na ito ng kaibigan ni Victoria at suhestyon kay Emil bilang posibleng suspect, hindi na pinatagal ng mga pulis ang investigasyon. Naglunsad agad ang mga ito ng isang formal investigation na nakapokus kay Emil Cilliers. Samantala, noon rin ay kinumpirma ng BPA ang mga naging aberya ng parachute na una nang napansin ni Chief Bayada, ang pagkakabuhol-buhol at pagkawala ng slinks. Naniniwala ang mga ito sa dalawang posibleng dahilan ng nangyari. Ang tampering na maaaring si Victoria mismo ang gumawa o isang third party. Doon din nila napag-alaman na isa rin si Emil sa nag-check ng parachute ng asawa at cleaner ito mula sa anumang sira. Habang nagpapagaling sa ospital, hindi naman umalis sa tabi ni Victoria si Emil. Noon ay napagtanto ni Victoria kung gaano siya kaswerte na makaligtas sa isang fatal accident. Ilang linggo mula noon ay nakauwi na ito sa kanilang bahay suot ang isang body brace. Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Victoria na asikasuhin ang kanyang mga anak sa tulong ng kanyang supportive husband. Ang lingid sa kaalaman ni Victoria, 3 investigador na ang nagmamanman sa mga kilos ng kanyang mister. Sina Detective Maddie Hena, Detective Sergeant Mark Lewis at Detective Inspector Paul Franklin. At noong umaga ng April 28, habang nasa kanyang barracks, kung saan siya nagtatrabaho bilang physical instructor, inaresto na ng mga pulis si Emil para sa suspicion of attempted murder para sa kanyang asawang si Victoria. Wala itong naging reaksyon sa pag-aresto at maayos na sumama sa mga investigador. Sumailalim ito sa 6 na oras na interogasyon ng gabing yon. Tell me about your relationship with Victoria. It's not a marriage that I would want to be in anymore. I can't see myself being in a marriage in 10-15 years time. I've got quite a high sex drive. My wife, Victoria, she's got a very low sex drive. We struggle to have sex more than twice a week. Matapos ito, inilarawan nila si Emil sa kanyang kauna-unahang interview bilang self-assured. Bakas ang pagiging confident nito sa kanyang mga sagot. Hindi rin ito nag-alinlangang aminin ang kanyang affair sa isang babae na nagngangalang Stephanie Goller, isang Austrian skydiving instructor na nakilala nito sa Tinder habang nasa abroad para sa isang skiing trip kasama ng mga army. Ibinulgar nito ang kanyang plano para sa kanilang future ni Stephanie 5 buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang makilala niya ito. Sunod nitong ibinahagi ang kanyang mga utang sa payday loan companies. Kusa nitong isiniwalat ang mga bagay tungkol sa kanya na hindi itinatanong ng mga investigador, na para sa mga ito ay bibihira lamang nangyayari sa mga interviews. Nanggaling rin mismo kay Emil ang impormasyon na nagtungo siya saglit sa restroom ng skydiving center bago ang jump ni Victoria. Walang patutsada nitong ibinulgar ang mga bagay na nagpapahiwatig ng motibo at paraan para sa attempted murder, na para bang walang sino man na makakapagpabagsak sa kanya. Naging mautak ito sa kanyang mga pahayag at kusang loob na inisa-isa ang mga sitwasyon na maaaring sadyang madiskubre ng mga pulis sa oras na silipin na ang cellphone nito. Inakala ni Emil na sa pamamagitan ng kanyang mga sinabi, tatanggapin na lamang ng mga investigador ang lahat at hindi na sila magkikita pang muli ng mga ito. Matapos ang interview, sa huli ay tinanong ni Detective Hana si Emil kung mayroon pa itong gustong idagdag sa kanyang mga sinabi. Ni hindi ito nagpakita o nagbanggit ng pagkabahala sa nangyaring aksidente sa asawa. At bagkus, sinagot siya nito ukol sa pagkadismaya nito sa naging pagdakip sa kanya sa harap ng kanyang mga subordinates. Ang mga naging revelasyon ni Emil ay malinaw na motibo ng pagpaslang, bagamat hindi sapat ang ebidensyang ito upang madiin ito sa krimen. Kaya naman nakapag-bail ito sa kondisyon na bawal itong lumapit sa kanyang pamilya. Samantala, habang nasa interogasyon si Emil, tinungo naman ng mga pulis ang bahay ng mga Cilliers at doon lamang nalaman ni Victoria ang naging pag-aresto sa kanyang mister. Laking gulat nito at hindi makapaniwala na kailanman ay sasaktan siya ng kanyang sariling asawa. Inamin nito sa mga investigador na alam niya ang tungkol sa mga affair at problema nito sa pera.
Bagamat hindi nito matanggap na itinuturing ng pangunahing suspect si Emil para sa tangkang pagpatay sa kanya. Dahil maayos naman umano ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga common marriage problems na dinaranas nila. Nang mabanggit naman ang tungkol sa pagpasok ni Emil sa CR, bit-bit ang parachute, sinabi ni Victoria na nagtagal lamang ito roon ng 2 hanggang 3 minuto kaya imposibleng ginalaw niya ito. At noon ay umuusad na nga ang investigasyon. Nang kalkalin na ng law enforcement ang cellphone ni Emil, nagmistulan itong baul ng kanyang mga itinatagong sikreto. Libo-libong mensahe mula sa iba't ibang babae ang kanilang natuklasan. Una na rito ang nasa 32,000 na palitan ng chat sa pagitan ni Stephanie at Emil, halos wala pang 6 na buwan mula nang magkakilala ang dalawa. Sa isang message, sinabi nito sa mistress na buntis ang kanyang asawa, ngunit iginiit nito na hindi siya ang ama ng batang dinadala nito at papatunayan umano niya ito sa isang DNA test. Ayon pa rito, quote-unquote, "I will sacrifice and give up so much for you. From April onwards, I can do random and spontaneous." Matatanda ang nangyari ang aksidente ni Victoria noong April 2015. Ngunit hindi lamang si Stephanie ang nakakausap ni Emil. Kahit pa ang ex-wife nitong si Carly na ina ng kanyang 2 naunang mga anak ay tinatagpo pa rin ito. Halos kalahating milya lamang ang layo nito sa kanilang bahay ni Victoria. Natuklasan rin ng mga pulis na miyembro ito ng isang website na Fob Swingers, kung saan nakikipagtagpo ito sa kapwa niya may asawa upang makipagtalik. Regular rin itong naghahanap ng sex workers sa iba't iba pang site. Habang kachat ang asawang si Victoria para sa pagsundo sa kanilang anak o kaya ay pagsha-shopping, kasabay rin itong kinakausap ang isang bagong babaeng nakilala sa Fob Swingers para sa isang weekend fun. At ang isa pang babae na tinatanong nito kung available ba itong makipagkita. Nagagawa nitong pagsabay-sabayin ang 3 magkakaibang conversation sa parehong pagkakataon nang hindi nagkakamali. Nagpapakita lamang kung anong uri ng lalaki si Emil at kung gaano ng katagal niya itong ginagawa upang maging ganoong kabihasa. Kaya naman sa pangalawang pagkakataon, noong September 2015, muli nila itong inimbitahan para sa mas malalim na interview ukol sa relasyon nito kay Stephanie at sa iba pang mga babae. Kwinestyon nila si Emil kung ano ang ibig sabihin ng mensahe nito sa kanyang mistress na nagsasabing magiging malaya na itong gawin ng anumang bagay mula April 2015. You went to get Victoria a parachute? Yes. Tell me about the checks you did. It's just standard checks as you should do as a parachutist. Okay, well tell me what those standard checks are. I don't know, I don't parachute. Okay, I'm sure you can investigate and ask the right questions to the right people in regards to checking a parachute. Okay, I'm asking you, I Emil, can't remember. because you obviously did Right. the checks. Yes. I would just do the standard checks. What are those standard checks? Sa mga sumunod na araw, napag-alaman rin nila na noon ay mayroong utang si Emil na nagkakahalaga ng 20,000 pounds at pinaniniwalaang mas mataas pa roon ang totoong eksaktong amount. Halos araw-araw ay inililipat-lipat nito ang kanyang mga pera sa iba't ibang account, kung saan halos kahit ang isang financial investigator ay mahihirapang madetect. Nagsilabasan rin ang iba pang utang nito mula sa iba't ibang kaibigan, kakilala at pati na rin kay Vicky sa loob ng 7 taon nilang pagsasama. Minsan na nitong pinalabas na nahack ang bank account ng asawa na may lamang 6,000 pound savings. Bagamat ng imbestigahan na ng bangko, na-track ng mga ito ang IP address na ginamit para sa transaksyon ng suspect na tumutugma sa computer ng pamilya Cilliers. Sa kabila ng kanyang malaking utang, patuloy pa rin ang paggastos ni Emil para sa mga mamahaling bagay, gaya ng skiing equipment, golf clubs, mga gadgets, pati na rin ang isang aquarium. Naniniwala ang mga investigador na pera ang isa sa motibo ni Emil upang pagtangkaan ang buhay ng asawa. Umaasa ito na mayroon itong matatanggap na halagang 120,000 pounds sa insurance policy ni Vicky. Ngunit dahil batid nito ang problema ni Emil sa paghawak ng pera, tinanggal niya ito bilang beneficiary sa kanyang insurance kung sakaling siya ay pumanaw, at inilipat niya ito sa pangalan ng kanyang 2 anak. Sa pangalawang pagkakataon, binalikan ng mga detective si Victoria at doon din ay ipinaalam ng mga ito ang mga natuklasan tungkol kay Emil, na hindi lamang ito basta may affair,
kundi plano rin itong iwan sina Victoria para sa kanyang mistress. Sinabi rin nila ang pagtatakwil nito sa kanilang bagong silang na anak, sa pag-aakalang marirealize ni Victoria na mayroong hindi tama sa ginagawa ng asawa at hindi aksidente lamang ang nangyari sa kanya. At noon nga ay tila nakumbinsi ito sa kanilang mga ibinulgar, kahit man lamang noong gabing yon. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, tinanong ng mga pulis si Victoria kung mayroon ba itong natatanda ang anumang kakaibang bagay na nangyari bago o kasabay ng parachute incident. At noon ay binulgar nito ang isang mahalagang piraso ng impormasyon nang maalala nito na nagkaroon ng gas leak sa kanilang stovepipe. Naganap umano ito 1 linggo bago ang kanyang aksidente. Noon ay nasa army barracks si Emil at si Victoria lamang at ang mga bata ang nasa kanilang bahay. Isang umaga, pagkagising, naamoy nito ang tagas ng gas na nagmumula sa kanilang kusina. Nang kanya nang i-check ang gas valve, napansin nito noon ang tila patak ng dugo. Kaya naman agad niyang minessage si Emil at pabirong tinanong kung may balak ba itong patayin si Victoria. At seryoso naman ang naging reply nito, na kung gumagana ba ang kanilang oven. Kung sakaling binuksan ni Victoria ang oven matapos ang tugon ni Emil, buong bahay ay tiyak na sasabog. Binago rin nito ang kanyang pahayag sa kung gaano katagal si Emil sa CR. Ang tansya umano nito ay umaabot sa 5 to 10 minutes at hindi 3 minutes. Nang magsagawa ng reconstruction ng mga investigador kung kaya bang ibuhol ang tali, alisin ang slings at saka iripak ang parachute sa loob ng 5 minuto, nakumpirma nila na posible itong gawin. Kaya naman mula sa bagong lead, muling ipinatawag si Emil para questionin sa pangatlong pagkakataon. You used your locking pliers. Can't remember. What was it for? You just asked me when's the last time I used it, and now you're asking me what for. And when I said I can't remember when I last used them, how can I remember what I used them for? You might not remember when you used them, you might remember what you used them. I don't know. That's what I'm asking. Kinalaunan, nakumpirmang dugungan ng kanyang mister ang nakita ni Victoria sa kanilang valve. At batay sa naging forensic examination nito, lumalabas na ginamit ni Emil ang kanyang puwersa upang luwagan ang valve at hindi pasikipan. Ito ang natatanging piraso ng forensic evidence na noon ay napanghawakan ng mga pulis na nagpapakita na sinubukang patayin ni Emil si Victoria. Hindi lamang 1 beses, kundi sa 2 pang pagkakataon. Malinaw rin na walang pakialam si Emil kung madamay man ang kanyang mga anak sa kanyang planong pagpaslang sa asawa. Sa kabila nito, inabot ng halos 2 taon bago mabuo ang kasong ihahain kay Emil. 9 na buwan para sa pagkalap ng ebidensya mula sa tens of thousands of messages sa cellphone ni Emil at 9 na buwan muli para naman reviewin ng Crown Prosecution Service ang kanilang investigasyon at pagpasyahan na matibay at sapat ang kaso para sa makatotohanang tsansa ng pagkakakulong ni Emil. Sinimulan na ang trial na umabot ng 6 na linggo. Bakas ang confidence ni Emil sa bawat pagharap nito. Suot ang kanyang suit, waistcoat, belt at gold tie clip. Taas noon nitong ibinandera ang kanyang pagiging isang makisig na military man. Simple lamang ang depensa ni Emil. Iginiit nito na wala siyang kinalaman sa nangyari sa asawa. At kung meron man umanong na nabutahe sa parachute o kaya naman ay sa gas valve, ay siguradong hindi siya yon. Habang nasa trial, walang sino man ang umattend para suportahan si Emil. Kahit kaibigan o kapamilya na maaari sanang magbigay ng pahayag ukol sa kung anong klase ng tao ito. Wala ring anumang komentong narinig mula sa kanyang mga kasamahan sa army. Upang buuin ang accurate profile ni Emil, kinalkal ng mga investigador ang nakaraan nito. At natagpuan ang taong lubos na nakakakilala rito, si Nicolene Shepherd, ang kanyang kababata sa South Africa at siya ring nanay ng 2 sa pinakamatanda sa kanyang 6 na anak. Trese anyos noon si Nicolene nang maging nobyo ang nooy 17 years old na si Emil. Isinasalarawan niya ito bilang popular sa mga babae dahil sa pagiging sweet at charming nito. Ipinaramdam nito sa kanya ang buong pagmamahal at itrinatong prinsesa.
16 years old si Nicolene nang isilang naman ang kanilang unang anak na si Celine noong 2000. At 6 na buwan nang lumipas, nagbuntis itong muli sa kanilang ikalawang anak na si Trevor. Naging mabuti at responsableng ama noon si Emil sa kanyang mga anak. Hanggang sa isang araw, umalis si Emil para sa holiday work sa England. Nangako itong babalik at bubuuin ang kanilang pamilya, pero sa halip, biglang naiba ang plano nito. Sumali ito sa army, hanggang sa makilala si Carly, ang babaeng kanyang unang pinakasalan. Ngunit pagkalipas ng maraming taon, nagsimula nang hanapin ni Celine ang kanyang ama. Kaya naman hinanap at kinontak ito ni Nicolene upang kausapin. Noon ay nagpaliwanag ito na kaya lamang niya pinakasalan si Carly ay para sa kanyang visa. At sinabi nito kay Nicolene na nalalapit na rin ang kanilang divorce ni Carly. At dahil doon, napapaniwala ni Emil ang kanyang ex-partner. Nagkabalikan ng dalawa. Para kay Nicolene, kapag kausap at kasama niya si Emil ay para siyang nasa ilalim ng magic spell nito. Napakahusay umano nitong magmanipula at magpaikot ng tao. Kinalaunan, napag-alaman nito na kasal pa si Emil at Carly at noon ay walang balak maghiwalay. Kaya naman si Nicolene ang nakipagkalas kay Emil nang malaman na nagsasama pa rin pala ang dalawa. Mula sa nakuhang impormasyon ng mga investigador kay Nicolene, nakumpirma ng mga ito ang personalidad at mga kakayahan ni Emil at mas tumibay ang kanilang kumpiyansa na guilty ito. Pero sa hindi inaasahan, sa oras na nakumpleto na nila ang kasong ihahain sa korte, tumanggi na si Victoria na makikooperate sa kanila. Noon ay nais na nitong isantabi ang mga masamang nangyari noong April 2015. Bigla na lamang nitong iniba ang kanyang mga nauna ng pahayag. In-exaggerate lamang umano niya ang kanyang mga statements upang mapahiya ang asawa at nang sa gayon ay makaganti. Inako rin nito ang pagsasabotahe sa sariling parachute at ang paggalaw sa gas pipe. Wala rin umanong katotohanan na inabot ng 10 minuto sa CR si Emil bit-bit ang kanyang parachute. Kaya imposibleng pinakailaman niya ito sa maikling oras na yon. Dahil sa mga bagong statements ni Victoria, nag-collapse ang kaso. Umaasa lamang ang prosecutors sa mga circumstantial evidence noon. Walang anumang pisikal na ebidensya na maglalagay kay Emil sa krimen kahit ang malfunction ng parachute at tagas ng pipe. Nabaliwala ang 2 taong pagsisikap ng mga investigador para makulong si Emil. Sa tindi ng inabot na stress sa kasong ito, 2 sa 12 juries ang na-release. Dumanas ang mga ito ng stress-related illness dahilan upang maging mistrial ang unang kasong inihain kay Emil. Kaya naman noong spring ng taong 2018, humiling ang mga ito ng pangalawang trial. Dahil na rin sa pangamba ng mga ito para sa buhay ni Victoria at ng kanyang mga anak mula sa kanilang padre de pamilya. At noon ay nakakalap ang mga ito ng bagong ebidensya laban kay Emil. Habang nasa ICU si Victoria, naghahanap naman si Emil ng mga prostitutes online. Pati na rin ang isang nurse na magbe-breastfeed sa kanilang newborn kapag nawala na si Victoria. At matapos nga ang 6 na linggong trial at 3 oras na jury deliberations, sa wakas ay nahatulan na si Emil ng guilty. Ito ay para sa 2 counts of attempted murder and reckless endangerment of his 2 children. Nasintensya nito ng 36 years in prison. 2 araw matapos ang hatol sa asawa, nagpa-unlock ng interview si Vicky sa 2 tabloid at humarap sa telebisyon. Doon ay pinahayag nito ang kanyang saloobin at sinabing hindi niya matanggap ang naging hatol. Hindi pa rin ito maproseso sa kanyang isip na magagawang saktan ni Emil, hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanilang mga anak. It's such a massive thing to try and get your head around, and I'm still pretty stunned. Been so busy since the news broke on Thursday that I've not really had a chance to process it. But you accept that he's guilty? I'm struggling. Are you, really? Because it's such a massive thing. To accept that he might want to try and kill me but also harm the children. Well, he fixed the gas in the house to begin with to blow you up. And, Yeah. and the children. And the children were there at The children were in the house, yeah. Para sa kanya, isa lamang itong passionate, intense alpha male soldier na addict sa sex
pero hindi mamamatay tao. Wala rin umano itong planong makipag-divorce sa asawa. Noon ay regular niya itong dinadalaw o kaya naman itinatawagan mula sa kulungan. Ayon sa mga investigador, ito ang uri ng kaso kung saan nakamit ng biktima ang hustisya na hindi nito hinihingi. Kung hindi dahil sa team ng parashuters at sa kaibigan ni Victoria, malamang ay walang hirap na natakasan ni Emil ang batas. Lumipas ang mahabang panahon bago unti-unting natanggap ni Victoria ang katotohanan ng kasamaan ng kanyang asawa. At nang dumating na ang araw na maghain ito ng divorce kay Emil, tumanggi itong pirmahan ng papeles. Pilit pa rin itong kinumbinsi si Victoria na hindi siya masamang tao at magpapatuloy pa ang kanilang magandang future. Bagamat hindi rin nagtagal ay nagtagumpay rin si Victoria. Taong 2019, naglathala si Victoria ng isang libro ukol sa kanyang mga naging karanasan sa kamay ng mapagmanipulang asawa. Pinamagatan niya ito na I survived a charming man and he tried to kill me. Umaasa itong maging eye-opener sa mga taong dumaranas ng kaparehong sitwasyon. Doon ay ibinahagi nito ang ilang taong pagiging in denial at kung paano niyang nalagpasan ang lahat ng pagsubok na dinanas. Hindi pa rin maalis sa isip ni Victoria ang magtanong kung bakit nagawa ang lahat ng ito ng inakala niyang taong nagmamahal sa kanya. Bilang closure at upang makapagsimulang muli, nagsagawa si Vicky ng isang parachute jump. Inihandog niya ito sa charity na rumisponde sa kanya nang mangyari ang malagim na aksidente. Sa kasalukuyan, masaya nang namumuhay si Victoria kasama ang kanyang bagong partner. Isa itong Royal Marines Commando at dati na rin kaibigan na mahilig rin sa skydiving. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.